humupa ang tubig ng malaking baha. Ang dating mundong puno ng kasamaan ay naglaho. Sa katahimikan ng isang bagong umaga, nagsimula ang panibagong kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang utusan ng Diyos si Noe na lumabas sa arka, muli niyang nasilayan ang mundong binigyan ng panibagong pagkakataon. Kasama ang kanyang pamilya, nagsimula silang muli ayon sa plano ng Diyos. Ang unang ginawa ni Noe ay hindi magtayo ng bahay, kundi sumamba sa Diyos. Nagtayo siya ng dambana at naghandog ng hain bilang pasasalamat sa pagliligtas ng Panginoon. Tinanggap ng Panginoon ang handog ni Noe at nangako na hindi na muling lilipulin ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Muli niyang ipinakita ang kanyang biyaya at katapatan. Bilang tanda ng kanyang tipan, inilagay ng Diyos ang bahaghari sa alapaap. Ito ang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Matapos ang malaking baha, nagsimula ang isang panibagong dispensasyon sa kasaysayan ng Biblia. Ito ang dispensasyon ng pamahalaan ng tao. Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao? At bakit muli na naman siyang nabigo? Alamin natin. Bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin ang kabuuang larawan ng dispensasyong ito. Mula sa 8 taong nakaligtas sa loob ng arka, muling magsisimula ang buong sangkatauhan. Binigyan sila ng Diyos ng bagong pagkakataon at bagong pananagutan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang simpleng utos ang ibinigay ng Diyos. Ipinagkatiwala rin niya sa tao ang pananagutan na pairalin ang katarungan sa lipunan. Sinabi ng Diyos, sinumang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo. Ito ang unang malinaw na pagkakaloob ng Diyos ng pananagutan sa tao upang pairalin ang katarungan sa lipunan. Matapos ang baha, malinaw ang utos ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, magpakarami kayo, magpalaanakin, at punuin niyo ang lupa. Layunin ng Diyos na kumalat ang sangkatauhan sa buong daigdig. Ngunit sa halip na ikalat ang kanilang mga pamilya sa buong lupa, pinili ng tao na manatili sa isang lugar. Muli nilang isinantabi ang malinaw na utos ng Diyos. Nagpasya silang magtayo ng isang lungsod at isang tor na ang taluktok ay aabot hanggang langit. Sinabi nila, gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Hindi nila hinanap ang kaluwalhasyan ng Diyos, kundi ang sarili nilang karangalan. Ang tunay na suliranin ay hindi ang tor mismo, kundi ang puso ng tao. Ang kanilang layunin ay gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili at hindi luwalhatiin ang Diyos. Muli na namang nanaig ang pagmamataas. Ngunit walang maitatago sa Diyos. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang tor na itinatayo ng mga tao. Ang kanilang paghihimagsik ay nakita ng Diyos at malapit nang dumating ang kanyang paghuhukom. Walang maitatago sa Diyos. Nakita niya ang tunay na layunin ng tao. Hindi ito simpleng pagtatayo ng isang tor, kundi isang sama-samang paghihimagsik laban sa kanyang kalooban. Upang pigilan ang kanilang paghihimagsik, nilito ng Diyos ang kanilang mga wika. Ang dating nagkakaunawaan ay bigla na lamang hindi na magkaintindihan. Dahil hindi na sila magkaunawaan, huminto ang pagtatayo ng tor. Mula roon ay ikinalat sila ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Sa huli, natupad pa rin ang kanyang layunin. Muli nating nakita ang parehong larawan. Nagbigay ang Diyos ng malinaw na utos. Ngunit sa halip na sumunod, pinili ng tao ang sariling karunungan at sariling kaluwalhatian. Nabigo na naman ang tao. Ngunit bakit paulit-ulit na nabibigo ang tao sa bawat dispensasyon? Ano ang nais ituro ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayang ito? Upang maunawaan natin ang sagot, kailangan nating tingnan ang pangyayaring ito ayon sa tamang paghahati ng salita ng Diyos. Ano kayo ang itinuturo ng dispensasyon ng pamahalaan ng tao? Tulad ng bawat dispensasyon sa Biblia, makikita natin ang parehong pattern. May kapahayagan ng Diyos, may pananagutan ng tao, may kabiguan ng tao, at may paghuhukom ang Diyos. Pagkatapos ng malaking baha, pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya. Nakipagtipan siya sa kanila, ibinigay ang tanda ng bahaghari, at ipinagkatiwala sa tao ang pananagutan sa pagpapanatili ng kaayusan at katarungan sa lipunan. Ang pananagutan ng tao ay malinaw, magpakarami at punuin ang lupa, pairalin ang katarungan, at kumalat sa buong daigdig ayon sa layunin ng Diyos. Ngunit sa halip na sundin ang utos ng Diyos, pinili ng tao ang sariling plano. Nagtipon sila sa Babel upang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Mas pinili nila ang sariling kaluwalhatian kaysa sa kalooban ng Diyos. Bilang paghuhukom, nilito ng Diyos ang kanilang mga wika at ikinalat sila sa buong daigdig. Sa kabila ng paghihimagsik ng tao, natupad pa rin ang layunin ng Diyos.
Ngunit hindi nagtapos ang kwento sa Babel. Matapos ang pangyayaring ito, nagsimula ang Diyos ng panibagong yugto ng kanyang plano sa pamamagitan ng pagtawag kay Abram. Sa pamamagitan ng linyang ito darating ang ipinangakong Mesyas, ang Panginoong Hesukristo. Muling ipinakita ng Diyos na kahit mabigo ang tao, hindi kailanman nabibigo ang kanyang plano ng pagtubos. Application. Ang Tore ng Babel ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nakasalalay sa ambisyon ng tao, kundi sa pagsunod sa Diyos. Kapag inuuna natin ang ating sariling karangalan kaysa sa kanyang kalooban, ang bunga nito ay pagkalito at pagkakahati. Takeaway. Ang dispensasyon ng pamahalaan ng tao ay nagpapakita na kahit bigyan ng Diyos ang tao ng bagong simula at malinaw na pananagutan, patuloy pa rin siyang nabibigo kapag inuuna niya ang sariling kalooban. Ngunit nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang plano ng pagtubos. Gospel Reminder. Ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay may kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan bilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Kung nakatulong ang video na ito, maaari po ba niyo itong i-share upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos na hinahati ng matuwid? Sa susunod nating episode, pag-aralan natin ang dispensasyon ng pangako, promise, at kung paano tinawag ng Diyos si Abram upang simulan ang bansang Israel. Hanggang sa muli, patuloy nating saliksikin ang kasulatan. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like and share. God bless po sa lahat.